welcome sa Good to Live podcast. Ah, kung hindi nyo pa napapanood o napapainggan ang mga iba't ibang mga episodes ng Good to Live podcast, available sa YouTube at Spotify. So, meron akong special guest ngayon. Si Kyle Adriano. Tol, thank you. Thank you sa Thank you so much sa pag-accept ng naman. Thank you so much pag-invite. mismo. Salamat. Thank you sa paglapag mo dito sa podcast ko, Tol. Maraming salamat. Sobrang Thank you din, thank you. sobrang appreciate ko, Tol, na lumapag ka dito sa podcast ko, Tol. So, anyways, kamusta ka naman, Tol? Kamusta ka this recently, Tol? Ayun, actually, happy naman ako. Happy naman ako this past few weeks, past few months. I've met new people. Alam mo na, bukod sa work, bukod sa mga shenanigans ko sa buhay, I'm very happy. Especially yung nafu-fulfill ko yung happiness ng soul ko. No? And ayun, since matagal na natin 'to pinaplano, no? Matagal na Mismo. natin 'to pinag-uusapan. Mismo. Yeah, I'm very excited. I'm very Yes, excited me na too. ano, Me too, na me too. na matutuloy na tong podcast natin. And I'm very sorry yung likod ko is messy, but It's all good. It's all good. Walang problema. Yeah. So, ayun. Happy rin ako na, happy rin talaga ako, Tol, na pumayag ka, Tol, na andito ka ngayon sa podcast ko. So, gusto ko lang malaman, Actually, Tol. Sige. Ano yan, Tol? Actually, it's my first time na sa podcast, no. Oh. Feeling ko ang ko ngayon. Wala lang, ang swerte ko ngayon. No. Kasi medyo malaki yung podcast mo. So, Hindi naman, Tol. Magkano pa lang, parang ayun, nagsisimula pa lang din talaga ako, Tol. Tapos ayun, tuloy-tuloy lang din ako. I would like to stop you diyan. Kasi para sa akin ang nakikita ko dito sa podcast mo is magbo-blow up siya someday. Yun yung nakikita ko sa sa future. Hoping. Thank you. And I'll continue to support you, man, as a friend. I'll continue to support you naman. Thank you. So, yun. Sino ba si Kyle Adriano? Kwento mo naman sa amin, Tol, kung sino ka, Tol. I'm an advertiser. By the way, my name is Kyle Adriano. First and foremost, no. Yes. I'm an advertiser. I use Facebook ads, Google ads, lahat ng platforms na may ads, no. Bale yun yung ginagawa ko. I advertise for companies, for businesses, small to medium to large businesses. And yeah. Aside from that, I also enjoy a lot of things other than work. No? I also like reading. Medyo na siya kasi ngayon but I really like reading, to be honest. Yes. And I hope sa mga magiging potential viewers nito would also consider reading kasi pamatay na siya di pa naman siya mamamatay totally, but baga kumukonti na lang yung mga nagbabasa ngayon. But then again, aside from that, I also like boxing. I do train. Be more athletic. Yun yung usually na ginagawa ko on a day-to-day basis. But yun lang naman siguro yung pwede kong ma-share ngayon. Nice pala. So parang ang lawak din talaga ng ginagawa mong diyan sa advertising, no, Tol? Ang lawak din pala talaga niyan. So, paano ka na-introduce sa advertising? Paano mo ginawa yan?
Well, na-introduce ako sa advertising. Nag-start siya way back 2014, no? Hmm, tagal Kasi na. nung mga time na yon, 2014 kasi. Um, hindi ko alam kung kilala mo or kilala ng viewers natin na yung si Tai Lopez. Oh, Kung kilala mo si Tai Lopez, yung Here in My Garage, yung ano, here's my brand new Lamborghini, yung gumaganon sa YouTube noon. Napapanood ko siya and nagkaroon ako ng interest sa ginagawa niya. And kumbaga tinignan ko kung paano niya ginagawa yun, how he's ranking up viewers, how he's ranking up a lot of things sa uh, business model niya. And na-introduce ako nun sa Google Ads first before Facebook Ads kasi noon kasi hindi pa naman gano'n kaano yung Facebook. Pero meron ng Facebook Ads noon. But, Google was my first, as I would say, my first baby sa advertising scene. hmm, So, doon ako nag-start. Um, Una nag-aral lang ako, then I applied it to some businesses ng friends and family. And then, meron pa yung one time, na-invite ako sa like sa networking stuff noon. oo, Kasi oo, noon kasi uso yung mga networking eh. And oo. after that, sabi ko ayokong mag-join dito kasi baka mabaliw lang ako or baka mag-power na lang ako, mga ganun. So, ang ginawa ko na lang ay nag-create ako ng offer sa mga networkers noon and nag-offer ako ng advertising um, sa Google Ads. It didn't work, to be honest, kasi noon kasi halos wala pa namang aware, no? Wala pang aware or wala pang payment Hmm, system noon. And so nag-fail 'yon, but I still got some cash noon. Create din ako ng pera noon. That's why nakabili ako ng mga peripherals and all sa PS4 and stuff. So, yeah, doon nag-start 'yon. So, doon ako nag-start. Then after that, um, nag-move na ako sa Facebook ads. Nag-stop ako for a while tapos after like around 2019, pinag-aralan ko talaga 'yon. Nag-aralan ko yung Facebook ads and nagkaroon ako ng small knowledge. Tapos yung skills ko noon sa Google Ads, dinala ko sa Facebook Ads. Tapos um pandemic pandemic hits, dapat dapat magkakaroon na ako ng mga ano nun eh, ng mga um, kliyente noon. Pero ang nangyari, nag-hit yung pandemic. oo. So, yeah, natigil yung mga negosyo ko, especially yung Soulhead, yung shoe cleaning service na tinayo ko before. Um, then, yeah, 2021, nag nagnegosyo ako. Pasok ako ng e-commerce nun. And yeah, nakagawa din ng naman na or how much and I don't wanna say pero yeah. Doon nag-start yung lahat ng journey ko from Google Ads to Facebook to other Hmm, platforms, etc. etc. Tapos naging freelancer na lang ako. Yun. ah. So, nagtuloy-tuloy ka rin talaga dun sa paggawa mo ng ay, nagtuloy-tuloy ka din talaga sa diyaan sa advertising. So, paano Mm. yung mga pagsimula mo ng advertising? Kasi ang lawak ng advertising eh, 'di ba? Malawak. Malawak. Malawak ang advertising. So, ano yung mga ginawa mong ano yung mga ginawa mong steps o hakbang Mm. para diyaan sa advertising na yan? Kasi dahil malawak ang advertising, ano yung niche na kumbaga yung
okay ako diyan sa advertising na 'yan. Ano yung para sa akin diyan? Paano mo nakita sa self mo na dun ka babagay sa o dun mo makikita yung sarili mo na gagawin mo yung sa advertising na yun? Um, Kumbaga parang kung paano ko, yung like yung steps na ano, like gusto yun ba? Mm, Steps mm. na tinake ko just to, Mhm, um, siguro nag-start yun, um, sa YouTube, eh. Start talaga yun sa YouTube, YouTube University. Dun ako nag-start talaga. Kasi noon kasi sobrang wide na nung ano, like nung mga YouTubers noon hmm, na nagtuturo on how to do basic stuff sa isang platform. So dun ako nag-start. Dun ko basically na nakuha yung mga basic knowledge. Then, um, after learning the basic knowledge, learning the platform, hmm, um, ginawa ko nun is nag-test ako for myself, 'no. Testing ako ng mga bagay-bagay and before ako mag-run ng like paid ads, I would do like, organic stuffs. hmm. Like organic advertising. Okay, tinesting ko siya nung sa Solhead, eh. Nag-organic ako tapos nakapag-gain ako ng, um, 12 clients in just 2 weeks kasi Oh, sobrang ano ng ano kasi nun, eh, nag-boom yung sneaker scene around 2018, 2017 dito sa Pilipinas. So, kaya nabuo yung Soulhead. Then I tried, organic stuff, organic marketing, organic advertising sa mga groups and pages. Then nung na-testing ko na yung bagay na yon, saka naman ako nag-move sa ano, then saka ako nag-move sa paid ads. So, dun ko mas natutunan yung kumbaga mas naintindihan yung basic tapos mas na-hone ko nung ginamit ko na yung platform, yun. Kumbaga yun yung step by step ko, eh. Um, Hindi ko siguro mare-recommend na like follow kung ano man yung sinasabi hmm, ko at, mm. mas okay kasi na, you would experience things, learn. Kumbaga may experience mo muna before mo matutunan, eh. Kailangan mo yung experience na yun like, okay ba't ako nag-fail dito? Okay ba't naging goods 'to, gano'n, yan. So, yun yung kumbaga naging step by step ko. I used one business model then saka ko in-advertise, gano'n. So, dahil ganun yung ginawa mo, so ano yung ano yung pinagkaiba nung, sa organic at saka nung paid? Para magkaroon ng idea yung listener at viewers natin. Ano yung pinagkaiba nung dalawang ads na yan? Yung organic at saka paid ads. Um, Based on my experience, organic, pag may nagtangkilik kasi ng, um, kung ano yung mina-market mo. Kung may nagtangkilik, boom yung product or service na binibenta ng isang negosyo or negosyante, dun mo malalaman na it's working, na meron at merong taong bibili or acquire ng service mo, okay. Basically ang organic marketing kasi or, organic advertising kasi, wala kang ilalabas sa pera, you're just marketing stuff. Ina-market mo lang yung service or product mo. Okay, kung Mhm, meron bang magtatangkilik, um, which is slower, okay? Mas slower ang organic kasi siyempre maghihintay ka ng ano, kailangan mong maghanap ng tamang audience, okay? mhm. Tamang audience or right audience para dun sa ina-advertise mo.
And kapag nag-move ka naman sa sa paid advertising naman kasi, ang paid advertising is maglalabas ka ng pera, Mhm. mag-i-input ka ng pera, maglalabas ka ng pera. Then, um, siguro after 1 day meron ka ng data. Meron ka ng basis of everything na whether if this ad is working or this ad is not. So, mas madali mong baga mas madali, mas pinadali mo yung negosyo mo kasi, mas maraming nakakakita ng kung Oo. ano man yung binebenta mo or kung ano man yung mina-market mo, whether if it is a product or a service. So, yun yung kinaibahan ng dalawa. Mas mabagal yung isa, mas Mas mabilis naman yung isa, mm, hmm, o gano'n. hmm. Or for, basic explanation, mas mabagal 'to, mas mabilis yung isa 'pag paid. Tapos mas mas mabagal yung data, mas mabilis yung data, gano'n. Gano'n yung kinaibahan ng dalawa. Okey, okey. Ano o sino ba ang nagtulak sa'yo para pasukin mo yung industriya ng advertising? Hmm, good question. Good question 'yan. Um, Basically myself. Okey. Um, I don't normally share this to a lot of people, but ever since kasi nung bata ako, Mhm. I have a dream, no? And meron akong pangarap na I wanted to be someone someday. I wanted to be I wanted to build companies someday. So, nag-start 'yun nung bata pa ako. Like, mula nung nagkaroon ako ng utak or nagkaroon ako ng idea about how to make money or um, how to sell products or basically sales. Doon ako nagkaroon ng idea na mag magbenta, mag-market ng products ganun. Simula nung bata pa ako, doon talaga nag-start lahat. And um reason why I chose marketing Hmm. um as um my first cash flow, as I would say. Um Kumbaga, ito lang yung first path na tinitake ko to go sa dreams na gusto kong or sa mga dream companies na gusto kong um, tayo someday. Ganun. So, um, yun yung baga nag-udyok, tama ba yung word? Mm, Pero mm. dun talaga nag-start lahat ever since so bata pa ako. Hmm. Siguro So kahit sino namang kahit sino naman sigurong negosyante na may pangarap noon pa nung bata pa, 'no? Yun yung sasabihin ever since so bata pa sila, 'yun. yun. So matagal mo na pala talaga ginagawa 'yan 'no? Mm. So ano ba yung mga dapat na kinakailangan ng mga kasanayan para maging epektibo o tama, maging epektibo na isang advertiser o advertising? Hmm. Siguro, masasabi ko is you have to, know how to read data. 'Di ka dapat manghuhula, 'di mo dapat inaasa sa predictions yung isang bagay o isang data para malaman whether if it is working or not. Whether if an advertisement is working or not. Should base always on data and don't predict. Stop predicting. Mhm. Be a data alchemist instead of um
data voodoo na hinuhulaan lang lahat. And dapat meron kang keen eye, or alam mo dapat yung basic knowledge ng human psychology in order for you to create or write something na effective, no, effective sa mga kung paano mo makakatch yung masa. Kasi pag nagma-market ka, kasi basically ang ginagawa mo lang naman is hindi naman like indirect sales. Indirect sales so yung ginagawa mo eh. Nang mo market ka ng or nag-advertise ka, indirect sales. Kung sino man yung kung sino na lang yung magtatangkilik ng product mo, yun yung bibili sa'yo eh. Diba? Kasi ang makakakita ng ina-advertise mo or mina-market mo, maraming tao. Diba? So, yun yung siguro masasabi ko or may share ko na kung paano maging effective na advertiser or marketer sa oras natin ngayon, sa mundo natin ngayon. Dahil yun na nga. Kasi, di ba, kasi sa generation natin ngayon, tama, sa henerasyon natin ngayon, dahil malawak ang ginagalawan ng internet, di ba? Iba't ibang mga marketers din yung namimit mo. Kumbaga parang nagkakaroon ka din ng bawat connection. Nakakausap po sila. Dahil ayun, nagkakaroon ka din ng idea dyan sa kung paano yung ginagalawan nila dyan sa mundo ng advertising. So, ano yung mga way mo sa pagbuo ng effective product advertising campaigns na lalo na sa aspeto ng creative process? Paano mo buuin yan? Okay. So, yung processes kasi na ginagawa ko kapag magkikreate ako ng isang creatives, unang-una sa lahat, tinitignan ko yung competitors. Kung ano yung competition ng isang kliyente. Sabihin na natin. Ano yung nilalabas nila? Ano yung pwedeng ideas na pwede mo makuha sa kanila? You get ideas. You steal ideas from other people. Diba? You don't have to be original. Hindi mo kailangan maging original. Kailangan mo lang, alam mo lang dapat kung ano yung nilalabas mo or gagawin mo or i-create mo. Diba? Analyze kung ano man yung nilalabas ng competitors mo. Yun lang. And make a better version of that video or creatives. Make a better version and make it as authentic as possible. Before ka gumawa ng creatives, you do all that. You steal ideas. You get ideas from other people. And you test mo lahat kung anong meron or kung ano yung na-create mo. And kung nag-fail yun, you have to make a better version or better variation of that video or creative. Again, you don't have to be original. Being original is good, but in all honesty, sa mundo natin ngayon, we can steal ideas from other people. We can steal ideas from other businesses out there na gumagawa ng same or nagbebenta ng same product or services. And you just have to make a better version.
Yun lang yung kailangan mong gawin sa marketing or advertising. Kasi kung mapapansin mo kasi ngayon halos lahat ng contents, if you're going to follow a lot of people or a lot of businesses, let's just say, for example, competitors mo, tinignan mo halos lahat ng nilalabas silang creatives or ad creatives or kung ano yung mini-market nila. It's basically the same. Di ba? Oo. Meron lang talagang something unique sa labas nung isa. Ganun. Ganun yung nangyayari ngayon. Even us people na gumagamit ng social media. Mapapansin mo halos lahat may similarities. Whether, Oo. for example, meron akong fina-follow na ganitong photographer kasi I like photography. Diba? Nakikita mo yung similarities naming dalawa. Diba? It's either ginagaya ko siya or I get ideas from that person. Ganun. Halos wala nang original ngayong ano. Kaya nga kung mapapansin mo din, yung mga original ideas, yun pa yung nag-viral. Diba? Yun pa yung nag-viral sa internet. Yung mga TikTok videos, if we're going to analyze TikTok videos, yung mga content creators, meron sa mga sikat na content creators ngayon na gumagaya sa kanila. Pinakasikat. Ginagaya nila yung content. Ginagaya nila yung ganito. Ginagaya nila yung ganyan. Nire-rewrite lang nila. Or nire-reinvent lang nila. Or another idea, get something from the past na nag-work noon, like way back like years ago pa. And you release it sa ating sa time natin ngayon, and still 99% or I don't wanna say 99% but 80% ng contents noon kung magkagana pa ngayon. Ganun. Super broad na ng data ngayon. Super dami. Marami kang makukuhang ideas, marami kang makukuhang data. If you know where to look at, marami kang makikita. Ganun. Ayun. Ganda nun. Ang ganda nun na sinabi mo na, tingnan nyo guys, tingnan nyo yung sinabi niya na walang masama na kumuha ng idea sa iba. Kasi kung yung idea na yun na makakatulong naman sa para din naman sa ginagawa natin, yun, maganda yun. Mm. Na kukuha tayo ng idea na yun na hindi, walang masama doon. Kasi yun naman talaga yung totoo eh. At yun na din naman yung totoong nangyayari dito sa henerasyon natin dito sa mundo, 'di ba? Kung makikita nyo nga 'di ba? Sa bawat sulok ng mundo, Exactly. ayun, sa bawat sulok ng mundo, 'di ba? Kung makikita nyo nga yung bawat artist na ayun, lalo na sa mga pagpipinta, 'di ba? Kung paano sila gumawa kung paano sila magkaroon ng imagination tapos i-reinvent nila yung ideas na yun, yung ginawa nila. So, yung kinalabasan nung ipipinta nila, 'di ba? Kung makikita nyo, ang ganda. Kasi, 'di ba, yung pinagkuhaan din nila na idea is ayun, maganda rin yung pinagkuhaan nila ng idea. Kaya ang ganda lang. Ang ganda lang na sinabi mo nun tol na reinvent the idea. So, ang ganda lang nun, ang ganda lang. So, dahil nga ganon, paano mo pinipili ang mga partners o collaborators para sa yung mga advertising projects? Ano ang mga criteria o proseso ng iyong sinusundan at paano mo ito isinasama sa iyong pangkalahatang plano? Yan, paano mo ginagawa yan, tol? Okay. Sige, I'll share this. Ang una kong ginagawa, analyze ko yung product. Kung fit ba siya sa isang personality. Kung fit ba siya sa isang
person. Um, pag na-check ko na, okay, sige, pwede to. Pwede nating gawan to. Naghahanap ako ng isang influencer or small time influencer, but great looks. May great looks, whether if it's a guy or a girl. 'Di ba? Let's just say, for example, ang gustong ipamarket sa akin is beauty product. Beauty product. So, sino lang bang gumagamit nun? Laki ang Oo. percentage ng mga babae. So, I would look for someone na kahit na sabihin nating small time lang siya or mababa lang yung followings niya, pero maganda siya, may looks siya. Yun. And as much as possible, she uses makeup. Ayun. She can use that product on a long-term basis. Not for a lifetime, but for a long-term basis. So I would look for someone just like that. Even if it's not like 1 million followers, kasi mahal na yung TF nun eh. Di ba? Oo. Oo. So we have to look for someone na small time pa lang. And you basically support that person as well. Kumbaga win-win situation. Yan. Magiging win-win situation na siya for both sides. No? Ganun yung ginagawa ko if ever I would collaborate with someone or collaborate with influencers. If parehas tayo nang iniisip dun sa question na yan kasi yeah, yun yung siguro process na gagawin ko. Kasi I have, to be honest, I haven't tried, collaborating with some people or some influencers. Kasi we would find someone na kahit hindi naman hindi naman social media influencer, pero alam mo na, may following lang siya. Ganun. Or gumagawa lang siya ng product reviews. Ganun. Yun yung usually na ginagawa ko. Pag magta-talent scout, as I would say. Ayun. Ang galing lang nun, yung ginagawa mo yun na tama nga yun na ganun na naghahanap ka ng mga small influencer o na Yeah. ganun yung ginagawa nila. O baga parang na magandang hakbang para sa pagandang trabaho yung ganun yung naghahanap ka ng small influencer para doon sa ginagawa mong project for advertising kasi yun na nga mahirap ngayon kasi lalo na sa internet, 'di ba? Ang lawak nga ng 'di ba dahil malawak ang internet kasi iba't ibang mga influencer 'yan. Iba't ibang mga content creators, 'di ba? So, 'di ba, yung mga iba diyan, mga nasa million na yung mga followings nila. So, yun, mahal nga yung TF nila. Ang ganda lang na ganun yung ginawa mo na yung small influencer yung ginawa mo para sa advertising mo. Yung ginawa mong project para sa advertising. So, ano yung mga nakatulong sa'yo na mga resources o learning materials na nagbigay daan sa yung improvement bilang advertiser o product advertising o sa product advertising at paano mo ito in-apply sa iyong trabaho? Siguro yung nakatulong sa akin is what I already have. As much as possible, I would bagay ma-maximize ko kasi yung kung ano yung meron ako eh. Hindi ko pwede kasing pilitin yung bagay na wala ako. Diba?
Kasi hindi naman, I'm not that wealthy. Yung family ko is may resources lang, but we're not that wealthy. So, yun yung, kumbaga, kung ano man yung meron ako ngayon, especially internet, lang yung naging resources ko. And a lot of us na nasa age bracket natin um, would do the same if they wanted to learn some things na gusto nilang matutunan, whether if it is advertising, whether if it is making content, producing content, lahat-lahat ng bagay, how to learn, how to do stuffs, yung mga gustong matutunan. Oo. Ikita mo na lang yan sa internet eh. Mm. Diba? Maraming resources, maraming free resources sa internet. Dapat alam mo lang talaga kung sino yung or kung saan mo siya makukuha yung resources na yun. Siguro yun yung naging way para sa akin to um, gain as much experience as much as possible. Maximize the things that I have instead of, hoping and wishing for something that I don't. Diba? Kung ano man yung meron na nasa harapan natin, kung ano yung ano yung laman ng plato natin na nasa harapan na natin mismo, maximize it and use it. Diba? Bago ka mag-go sa big stuffs. Kasi, let's just make an example. Mga video editors na kilala natin or yung mga sikat na video editors ngayon. Yung kung ano yung meron sa kanila noon nung nagpa-practice sila mag-video editing. Yun lang yung ginagamit nila. Pero kung makikita mo, after years of experience, after years of working, they have big rigs. Meron na silang magandang computer, meron na silang magandang camera or this and that. Diba? Parang sa podcast mo ngayon, you are maximizing kung ano yung meron. Diba? Ang hinahanap mo lang ngayon or today is people na mag-guest. Diba? Mm-hmm. Yun yung ginagawa mo ngayon. Na-maximize mo yung kung ano meron ka and ginagawa mo na lang ngayon is magparami, mag-produce. Then, later on, kapag nag-blow up to, you would do things or buy things na makakatulong sa podcast mo. Diba? Yun yung example nung sinasabi ko. Yun. Ayun, 'di ba? Ang ganda lang nun. Yung sinabi mong ganun na tingnan niyo guys yung sinabi niya na naglapat siya ng isang value dun sa sinabi niya na maximize the things what we have. Yun, kailangan lang naman talaga nating gamitin yung mga bagay na meron tayo. Gamitin lang natin yung bagay na andyan para sa atin, na nakatabi, na magagamit pala natin. 'Di ba? Yun na naman talaga yun eh. Kasi, baga, yung mga... marami kasing sorry to Oo. cut you off pero marami kasing mga tao sige. na Okay. na kumbaga mas vina-value yung shiny things. Mas vina-value nila. For example, this one right here. Meron ka ng earphones pero mas gusto mo ng wireless. Pero okay pa naman yung earphones mo. Pero mas tinitignan mo yung shiny things, shiny object. Diba? So instead na minamaximize mo yung yung kung ano yung meron ka, you were wishing and hoping for something na gusto mo magamit just for music. Just to listen music. Meron ka naman ng earphones. Diba? Yun yung
Other example, na masasabi ko, which is yung stop looking for or stop hoping for shiny objects. Use what you have. Ayun. Tulad din ng ibang sinasabi ng mga ng mga photographers, di ba? You don't have to buy an expensive camera just to take a photo or take a photograph. Meron kang phone, meron kang smartphone. Diba? No. Yun lang talaga yung kailangan mo just to start things. Start your journey. Ganun. Ayun. Kaya nga, 'di ba, ayun, na kung makikita nyo na yun, yung mga ayun, ibalik nga natin yan sa mga photographer, 'di ba? Kung paano natin makita sila na kung paano sila kumuha ng mga litrato, kahit sabihin natin yung mga ibang photographer na phone na yung ginagamit nila sa pag-take ng photos. 'Di ba? Kung titingnan nyo na ang galing lang kung paano nila tinitimpla yung pag-take nila ng photos. Kasi kung ako nga, kung magte-take ako ng photos, 'di ba? Basta parang take lang yun. Pero ang galing lang ng ibang photographer o kahit hindi sa ibang photographer na maximize nila yung bagay na ginamit nila. Ang galing lang nun, 'di ba? Yung meron sila. Kaya ayun, kung makikita nyo rin sa mga iba't ibang mga sikat na mga editors o yun kanina, yung sinabi mo kanina na kung paano nila ginamit yung meron sila nung mga time na wala pa sila nun, 'di ba? Kaya nung nagkaroon na sila ngayon, talagang mas nagkaroon ng professionalism yung bawat ginagawa nilang crops. Kumbaga, mas dumoble lang yung ganda nung crops na ginagawa nila. Ang ganda lang nun, tol. Ang ganda lang. Ganda lang. Na maximize the things what we have. Ang ganda lang. So, paano mo hinaharap ngayon, tol, ang pag-build ng trust at connection sa iyong audience o client at paano mo ito ina-apply para sa mas matagumpay na product advertising o pagiging advertiser? Okay. Good question. Nasabi ko sa'yo before na I am doing or I'm creating contents for myself and for my kasi I am actually building my brand. I'm actually building my kumbaga nagsi-self-branding ako instead of creating a brand. Kasi when you create a brand, an external one for yourself, it's gonna take time, long time to gain reputation. At kung nag-self-branding ka, tulad ng mga influencers ngayon, on every single niche na meron, yung sarili nilang nilalabas nila. And that's how you create a reputation or trust. Reputation and trust sa magiging potential viewers or potential clients mo in the near future. You have to be transparent as well. Diba? Transparency is key. Diba? Yun yung siguro mas effective na is yung self-branding or personal branding instead of creating external brand for yourself. Well, it works for some other people, but for starters, sa mga nag-i-start, kailangan nilang ilabas yung sarili nila on the real world or on the media or social media para magkaroon sila ng followings. Kasi ngayon ang labanan na lang kasi ngayon sa
sa kahit anong niche. It's not just how you edit, but um Branding. how you deliver, how do you deliver transparency, no, para sa brand mo, para sa Mm, personal brand mo. Pero not just about your personal branding, but also your um, sa viewers, diba? Kahit sabi mong hindi yan potential client, yung viewers mo, diba? Pero may natututunan sila sa'yo. Meron silang nagiget sa'yo or nakukuha sa yung knowledge. It's already good. Diba? It just means you are getting trust from or taking trust from other people. Yeah, getting na lang kasi pag sinabi mong take, it's like you're forcing na mm. mag-gain ng trust sa ibang tao eh. Oo. Pero yun, you're getting trust from other people. No? Na, oy, credible tong taong to ask some um, um, related dun sa ginagawa ng content creator na to. So, yeah, yun yung isa sa mga sabihin ko pwedeng gawin ng ibang tao or yeah, ginagawa ko na rin kasi siya eh. And producing content as well. I Mm, stopped for a while lang kasi medyo na busy sa ACADS and all. Yeah. ayun. Yun yung siguro process na ginagawa ko. Ayun. Na isang alibawa na lang din, 'di ba? No, katulad nung ano gaya mo sinabi mo kanina, yung katulad na nga sa mga influencers ngayon, 'di ba? Mm. Isang halimbawa na lang din 'to. Katulad na lang ng Team Payaman, 'di ba? Kung Mm. paano sila mag-build ng trust sa bawat audience nila, sa bawat Mm. nakaka-collaborate nila, kung paano sila mag-build dahil sa good manners na nakikita ng tao para sa kanila. Kasi ganun sila, kumbaga, okay talaga yung grupo na Team Payaman eh, since nung nagsisimula pa talaga sila. Mm. Ayun, kaya kung titingnan nyo, 'di ba, sa bawat branding nila isa-isa, 'di ba, ang galing lang. At yung katulad na lang din nung sa pagtitake din nila na business, ang galing lang, 'di ba? Yun, doon nila nabibuild yung bawat trust ng audience at ng mga or viewers nila or client dun Mm. sa dun sa bawat pag ah, sa bawat paggawa nila ng content na nakikita ng tao Mm. bawat sa kanila. Ayun, kaya kapag Mm. nagbi-business sila, ang dali, 'di ba? Ang dali Oo. Mas madali. makapag oo, tama tama. Kaya ang dali makapag-sale, makabenta para sa mga nilalapat nilang business, sa mga Mm. nilalabas nilang product, 'di ba? Ah, Ayun. So, kasi dahil meron na silang ano oo, eh. Meron na oo, silang it's not just following eh. It's your potential customers as well oo, eh. oo, oo, oo. Diba? Yun, kaya Kumbaga ang ang ginawa lang kasi ng Team Payam ang ginawa sorry ang sige, ginawa sige, lang kasi sige. ng Team Sige lang, sige Payaman lang. is hindi naman kasi nila like talagang ina-advertise yung ano nila. They would Mm, just let other people know or pinapaalam lang nila na sa kanila 'to, mm, gano'n. And and kung ano man yung ano, kumbaga showcase lang nila, ano ba yung ginagawa netong negosyo nila, 'di ba? mm, So, yun. yung mga nakakakita nun or viewers nun, sabi, okay, meron silang negosyong ganito. Why not try? Kasi, why not bumili tayo dito ng ganito, Mm, ng hmm, mug sa Wheels on the South, di ba? oo, oo. Kumbaga, nakatulong yung viewers nila like, they turn their viewers into Into a customer, di customer. ba? Yes, yes, Yun yung yes. ginawa nila. Oo, yun.
Kaya ayun, yun din yung mati-take ko na ang galing ng isa sa mga ginawa ng Team Payaman. Yun yung nakakapaglabas sila Mm. ng trust sa bawat customer, yun pala. Mm. Audience o client pala yung sinabi ko kanina, yun, tama, tama, tama ka dun, Mm. na customer, na-turn nila into customer, na nagkakaroon sila Mm. ng trust doon sa seller na yun, sa mga influencer na yun ng Team Payaman. Mm. Galing na nun tol, ang galing lang. So, Mm. paano mo hinahandle ang feedback mula sa yung audience o client, lalo na kung may mga criticisms o negative responses? Paano mo ito ina-approach para sa yung product advertising strategies or advertising strategies? Paano mo ginagawa yan ngayon, tol? Mm. Dalawa kasi yan, eh, dalawa yung ginagawa ko dun, eh. Bukod sa ite-take ko siya as a good thing or a bad thing, Mm. um, kasi when you're advertising on a platform, engagements and impressions are very good thing. Whether if it is bad or good or bad, mas mapapababa mo kasi yung cost 'pag merong engagement sa ibang tao, 'di ba? Mas mapapababa mo yung cost of advertising kung merong nagtatangkilik nung advertise mo or mina-market mo. Mas bumababa yung cost of, advertising sa platform na yun. And pangalawa, um, ko yun to make a better version of that ad or, yeah, advertisement. Make a better one. Basahin mo yung ano, kasi super important din kasi ng ano, eh, na binabasa mo yung kung ano yung comments ng other ng, um, prospects mo, eh, or, um, naging customer mo before. Malalaman mo kung ano ba yung pangit dun sa product, maganda dun sa product, kung paano nakatulong sa kanila yun, kung paano sila nag-waste ng pera na bumili sila ng product na yun, 'di ba? Makikita mo, eh, may mababasa mo lahat, eh. Kaya you don't take it in a negative way, you take it as a positive way. Mm. Kasi gano'n yung nangyayari sa lahat, eh. Kung mapapansin mo 'di ba maraming maraming lumalabas ngayon na, um, businesses na nag-o-offer ng sabon, 'di Mm. ba? Yung iba dun nag nag-fail sila because pangit yung ano, marami lang nagsabi na pangit yung product nila, 'di ba? Ta's nag-close na sila. Pero yung iba na magagaling or iba na talagang ano, talagang negosyante mindset talaga, binasa nila yung comments nila, hindi nila tinik as a negative way. Tinake nila yon para mag-improve yung product nila, gano'n, Mm. 'di ba? Criticism are good. Sadyang dapat alam mo lang talaga kung ano yung kaya mong i-tolerate. Mm. Kapag alam mo yung kung alam mo yung kaya mong i-tolerate, use it. Use it sa negosyo mo. Use it sa, um, ginagawa mo. 'Di ba katulad nga nung, nag-comment ako sa'yo, nag-message ako sa'yo naalala mo nun? Oo. Tinake mo yun as a good way, Mm. Mm. 'di ba? Tinake mo yun as a good way. Mm. You didn't took it as a bad way or a negative way or in a negative way, 'di ba? So, anong nangyari, nag-improve ka, 'di ba? Mm. Yun lang yun, eh. Kung alam mo kung paano mo gagamitin yung energy nung criticism or yung Oo. kritisismo na na-receive mo, would improve. Not dramatically but drastically, 'di ba? Tulad ng ano, kung ano ba yung sinasabi ng mga naging previous clients ko before. Di mo alam yung ano, ginagawa mo. Di mo alam kung paano ka magba-budget ng gan'to. Pinoint out na nila yun. Now that pinoint out na nila, natutunan ko kung paano mag-budget ng ganitong bagay, 'di ba?
one thing na I've received before from my previous clients is um hindi ko alam gumawa ng ad creative or hindi ko alam mag-edit, gano'n. Hindi ko alam paano mag-edit ng isang video, ng isang product. Ang ginawa ko, instead of me taking it as a negative way, well, at first tinake ko 'yun as a negative way kasi na-hurt yung ego ko. Mhm. Pero sabi ko, ano, why not, maghanap ako kung paano mag-edit. Why not kung paano ako mag-ano, paano ko paano ako gagawa ng ano, ng ganitong bagay. Paano ako mag-edit ng maayos. Paano ako magsusulat ng better advertisement for that business or for that company. And after that, 'di ba, small improvements. Not Mhm. big, pero small improvements. Ah, and Hmm. after that, after na natutunan ko paano ano, yung mga naging sumunod na naging kliyente, okay, wala silang negative feedback, 'di ba? In terms of budgeting, okay, 'di ba? Making them money, making them, I'm making things or I'm lowering their cost of advertisement, 'di ba? Then nakakagawa sila ng pera just because the improvements na nagawa ko, 'di ba? Kahit siguro 'wag na lang i-remove natin yung ako dun sa equation. Let's try to look for athletes, 'di ba? Maraming athletes ngayon, I don't wanna say, a name or ayoko mag-mention ng name, but maraming athletes na alam mo na, newbie o bobo nung una. Pero ang ginawa nila, nag-improve sila ng nag-improve, Hmm. 'di ba? Gano'n yung nangyari. After nila mag-improve, mas nakilala sila. Mas na-scout sila bigger teams, sikat na team. Tapos yun, papasok sila sa ganitong team, papasok sila sa ganitong ano, 'di ba? Even Olympic athletes or yung mga Olympians, sabihin na natin. Ewan ko kung tama yung ano, word. Pero yung mga athletes dun sa na nag-aano sumasali sa Olympics, 'di ba? Hindi sila nag-start na mabilis tumakbo, tulad ni Usain Bolt, 'di ba? Hmm. Hindi sila nag-start na mabilis tumakbo. Start sila kung paano gawin yung mga basic stuff, then in-improve nila yun. They took criticism from other people, 'di ba? Naka-receive sila ng maraming criticism, then yun, improve then improve. Gano'n yung nangyayari on my end as well. Hindi lang sa advertising, hindi lang sa ano, at on a personal level or sa sarili na natin, 'di ba? Gano'n yung nangyari. And I hope, nasagot ko yung question mo na yun. Oo. I just give you an example para mas maintindihan ng ibang tao. Ayun. Na alam nyo, yun, di ba? Na ito guys, sabihin ko sa inyo, yun, importante din talaga ang criticism sa bawat ginagawa natin. Kasi, kumbaga, di ba, ito yung sinasabi ko sa bawat iba kong episode ng podcast, di ba? O, Mm. kita nyo, sinabi na ng guest natin na importante yung criticism. Kasi, alam nyo guys, na sa bawat, ayun, gaya na sinabi ko kanina, na yun na, sa ginagawa natin, kasi okay lang naman din talaga magkamali eh. Okay lang din talaga yun. Na Mm. ako, Okey lang at yun, okey maski lang. ako na aminin ko sa inyo, marami rin naman ako naging mistakes o wrong sa Mm. mga ayan, dito sa podcasting ko, sa podcasting ko. Oo, Pero ayun na nagvo-voice sa crack ka bawat pre.
Ah, sorry, ano yun? bawat hindi kasi nag-voice crack ka pre, wala lang na ano lang ako, Oo, natawa lang ako ayun. dun. Sorry, so ayun na sa iba't iba ito sa podcasting ko, sa iba't ibang mga taong na-receive ko Mm, na criticism, yun na may iba do'n na may mga negative criticism pero it's okay na tinake ko pa rin yun. Pero it's all good. Pero may mga tao pa rin na may magbibigay pa rin na good criticism mm, sa bawat ginagawa natin. Kaya ito, tuloy-tuloy ko pa rin 'tong ginagawa 'to, yung mga more improvement pa rin sa itong mm, ginagawa kong 'to. Kaya yun, maging thankful lang tayo. Kaya ito yung sinasabi ko sa ibang episode ko na maging thankful tayo sa mga tao na nagbibigay or nagbigay ng criticism para sa mm, ginagawa natin. Yun, magpasalamat lang tayo sa mm, kanila. Kumbaga, ayun, at sasabihin ko rin na may iba't iba rin ng tao na kung paano rin sila magsasabi ng criticism. Kasi, ayun, may iba mm, rin talaga na talagang, tama. na ganun talaga yung criticism nila pero Mhm, kung marirealize nyo. Pero yun, kailangan nyo pa rin i-analyze o ma-realize yung mga sinabi ng tao na yun na kung makakatulong ba talaga sa inyo yung criticism na mm, binitaw niya. Yun, mm, kaya nasa sa inyo pa rin naman yun eh. Kung ano yung excuse me, yung kung paano nyo iti-take yung criticism na yun. At nasa sa inyo pa rin mm, yun yung decision na yun na mas mas kailangan nyo pa ma-analyze na yung bawat tao na magbibigay nun. Kaya ayun, yun lang yung masasabi ko na magpasalamat lang tayo. Yung sinabi ko ulit na mm, magpasalamat lang tayo para sa mga taong nagbigay ng criticism. So, tol, mm. tanong ko Ah, lang, ano yung kasi naging ano, eh, mistakes? O sige, sige. Okay, okay, okay. Sige, ano yan? sige. Addition ko lang dun sa ano, sa Okay, okay. about sa criticism. Dalawang tao kasi yan, eh, 'di ba? Dalawang Mm, tao yan. Whether kung itong taong 'to nagseselos sa'yo, sa ginagawa mo, or eto gusto kang makita mag-improve, mm, 'di ba? Merong mga taong gusto kang makita mag-improve pa, pero mas marami yung taong mas nagseselos sa ginagawa mo kasi mm, mm, alam mo na, hindi nila magawa yung ginagawa mo, eh, mm, 'di ba? Kahit na sabihin mong small time ano naman, 'di ba? mm, Kahit na sabihin nila gan'to, just don't take it personally, mm, 'di ba? Kasi merong ibang mga tao na magsasabi ng criticism kasi madali lang magsabi ng kritisismo sa ibang tao, eh, oo, 'di ba? totoo din. Madali lang magsabi, eh, 'di ba? Nasa sa'yo na 'yan kung ite-take mo siya personally or as a positive way na kailangan ko mag-improve sa ganito, 'di ba? You don't have to remove those people kasi yun yung mas makakatulong sa'yo other than, di ko naman sinasabi na mas makakatulong yung positive, mas Mm, makakatulong yun pero iba yung energy sa side na negative, eh, na magsasabi sa'yo ng negative things, eh, about sa'yo, eh, 'di ba? Kasi mas mas malalaman mo kung ano yung kung saan ka nagkamali, kung ano ba yung sinasabi nila, 'di ba? Mas maiintindihan mo kung paano ka mag-i-improve. So, yun lang naman yung ano, gusto kong i-add dun. oo. Okay pa rin. Hmm. Kaya ayun, na baka mag-voice crack ulit. So ayun, na gusto ko lang sabihin sa inyo na kailangan i-take niyo yung dalawang criticism. Dalawang Mm. criticism. Good Tama, and bad criticism. Ito yung and sinasabi bad. ko sa Tama, recent tama. mga episode ng podcast ko na Preach, kailangan nyo i-take preach. yan. I-take yung dalawa na yan kasi importante yan para sa atin. At dun sa dalawang criticism na ngayon na yun, na Mm, kayo na yung bahala kung paano nyo sasalain yun. Yung dalawang yan. mm, Kumbaga, nasa sa inyo ngayon yan kung ano yung makakatulong sa inyo sa dalawang yan. mm. Sa good and bad Ah, criticism. So, kailangan nyo pa rin i-take yan. So,
next question ko, tol, ano yung naging mistakes at struggle mo sa Oh. pagiging advertising o product advertiser diyan sa career mo, tol? Marami. Marami akong naging mistakes. Siguro yung tumatak sa akin na Mm. mistake is magsunog ng pera. Yun yung tumatak sa akin na mistake is nagsunog ako ng pera. Hindi pera ng kliyente, but pera ko mismo, Mm. 'di ba? Pera ko mismo yung nasunog dahil sa failed products, product testing. Kasi hindi ko alam kung paano maghanap ng produkto na okay, and hindi ko alam kung paano i-market. Doon ako nagkaroon ng mistake. Kasi before ako mag-take ng client doon, nag-i-e-com na ako nag-i-e-commerce na ako eh. So, yun yung mistake na na ayokong gawin sa future clients, is yung masunugan sila ng pera just because they wanted to advertise their products or test their products online. Yun yung siguro, hindi ko naman siya kinakatakot, pero kung ilalagay mo kasi yung sarili mo sa kliyente mo eh. Kung ilalagay mo yung sarili mo sa kliyente mo, mahirap masunugan ng pera. Okay? Totoo. Mahirap. Especially kung super limited lang ng pera na meron sila or pera na meron ka. 'Di ba? Kung super limited, mahirap masunugan ng pera. Yun lang yung siguro tumatak sa akin na talagang hindi ko makakalimutan up to this day, na yun yung lagi kong iniisip kapag meron akong pera. Kapag meron akong hawak-hawak na pera, na especially malaki. Diba? Kasi marami akong ideas na gustong gawin eh. Gustong doblehin yung pera na meron ako. Diba? But sometimes I have to know whether if it is a viable thing to do, 'di ba? Na okay ba siyang gawin, 'di ba? So, yun yung sinasabi ko. Like, lagi kong nire-remind yung sarili ko na wag mo tong gagawin kasi, or wag mong gagawin yung isang bagay na hindi mo naman alam gawin. Diba? So, yun yung lagi kong, like, tumatatak talaga siya sa akin kasi pwede mong masunog yung isang malaking pera na meron ka. Pwedeng mawala yan, pwedeng maglaho yan. Diba? Yun yung kasi masasabi ko dun sa question mo. And kasi pre, to be honest, mga naging negosyo ko nun na hindi naman sa akin nanggaling yung pera, pero funded by my parents lang. Nasunog yung pera na yun. Kasi I don't know how to handle money. Hindi ko alam paano mag-handle ng pera. Hindi ko alam yung value ng pera. All I know is how to make money. Diba? Hindi ko alam kung paano siya i-handle. Diba? I let the money bite me. Diba? Instead of working for me, I let the money bite me. Inayaan ko. I-consume ako ng pera. Inayaan ko kung paano ko gagastusin yung pera. Nun. So, yun yung mistake. Mistake ko talaga. Yun yung naging pinakamalaking mistake na nagawa ko sa buong buhay ko. Diba? Gusto ko nga maging negosyante pero hindi ko alam paano mag-manage ng pera. Diba? Hindi mo alam paano i-manage yung pera mo.
Wala. Call yourself, or I call myself negosyante. Di pwede. So, kung time na natutunan ko yun, pinag-isipan ko na matagal. Ultimo, nagkakaroon ako ng anxiety pag nakakahawa ko ng ganong kalaki. Especially other people's money. Mhm. From clients. Diba? Oo. Kaya, yun. Took a toll on me, on my head. So yun yung siguro mistake na may share ko. Sobrang importante kung paano mo i-handle yan. Paano mo i-manage? Paano mo i-budget? Kailangan bang bumili ng ganitong bagay? Kailangan bang sayangin yung pera sa ganitong advertisement? Sa ganitong campaign? Kailangan mong tanongin or triple check yourself if this it's a good decision for you or for yourself or for the client. Ang ganda nun. Ayun. Mm. Na kailangan na kumbaga parang dun din talaga gagana yung decision making mo no? Dun na din Mm. talaga gagana yun. 'Di ba? Kaya na at least kayo na kumbaga parang natutunan mo na rin yun na ang galing na nakapag-share ka na ganun dito ngayon sa podcast. Mm. Yung ganun na ayun, yun yung isa sa kailangan natin matutunan guys na yung about sa decision making. Yun, gaya nga ng sabi ni Utol na kailangan triple check. We have to triple check ourselves. Kasi yun yung Mm. pagka kahit hindi sa pera, kahit sa ano bagay Mm. yan na kung Tama. ano man yung ginagawa Mm. natin yan. We have to check our Decisions, lahat. oh, oh. Decisions, man. Lahat ng decision na gagawin mo. Triple check, triple check, triple ask yourself always if it is good. You have to wait. Hindi mo kailangan gawin agad yung isang bagay na hindi mo pa tinatanong yung sarili mo kung kaya mo ba talaga siyang gawin or kaya mo ba talaga siyang, diba? Ask yourself. Kasi yun yung nawawala sa atin eh. As a young adults. Hindi natin alam yung limitasyon natin sa isang bagay. Diba? So we have to ask ourselves. Ilan dapat take ng risk. It's good to take some risk. It's okay to take some risk kasi bata pa tayo. But the thing is, some risks dapat hindi natin tinitake. Or some risks na hindi dapat natin tinitake. Diba? There are risks na maganda, makakatulong sa atin, pero there are some risks na hindi dapat natin tinitake or hindi dapat natin nilalakaran. It could damage you. It could damage your body, your mental health, lahat. So you have to ask yourself always. Diba? Hindi lang sa negosyo, hindi lang sa lahat. Maraming bagay na ma-apply mo yung triple check or triple ask. Diba? Yung dapat yung hindi natin makakalimutan is young adults. Ganda lang nun. Kaya at okay din naman na mag-seek din tayo ng help doon sa mas tao mas Tama. marunong sa atin. Lalo na sa Exactly. Tama. Lalo na sa bagay na gusto nating pasukin. Kasi ako, yung mga bagay na ako na hindi ko rin talaga alam. Okay lang din talaga guys na tanong kayo ng tanong na ano talaga parang kailangan nyo din talaga maging matanong para dun sa bagay na yun. Kasi, di ba, kumbaga ano yung sarili nyo na yung may involved dun Yung sarili nyo na yung pupunta o papasok
doon sa sabihin nating ah, sa bagay na 'yan, sa gagawin na bagay na 'yan. Mm. Kaya okay lang na mag-seek ng help sa taong mas marunong sa atin. Kaya wala namang problema dun. Kaya, yun, okey lang talaga yun na yun Mm. na magkaroon o, ah, ah, magtanong para sa mas tao mas marunong sa atin. Kaya ayun, maganda Mm. lang yun. Ano yung mga lessons na natutunan mo mula sa iyong community kung meron man o kung Mm. wala, since pinasok mo ang advertising o product advertiser sa iyong career? Ano 'yan? Stop looking for competitions. Stop looking at your competitions. Yun yung, um, lesson na mai-she-share ko ngayon. Whether kung ano man yung ginagawa ko, I don't look. Dati I always look for, competitors. I always um, try to beat them on their own game. But I Hmm, later realized na, um, yung competition ko is yung sarili ko, totoo. 'di ba? Yung competition, yung dapat na competition na tinitignan ko is yung sarili ko, 'di ba? Dapat kasi ang nangyayari noon, ang tinitignan ko yung competitors ko, eh. Puta meron na silang gan'to, meron na silang sariling bahay, meron na silang sariling gan'to, may kumpanya na sila. Ako wala pa, 'di ba? So, nung natutunan ko yun, um, mas tinignan ko yung sarili ko. So, kung gagawa man ako ng action tomorrow, dapat yung action ko, tatalunin ko yung sarili ko kahapon, gano'n. Kasi again, competitor ko yung sarili ko. Even you men, kahit ikaw, competition mo yung sarili mo. Hmm, Kasi 'pag once na tinitignan mo lagi yung competition mo outside, ang mangyayari may stress ka lang. Paano ka makikisabay dun? Paano ka sasabay dun, mm, 'di ba? Yun yung lesson siguro na isa sa mga mashi-share ko dito. Stop looking for external competition. Start looking at yourself. Kasi ang competition lang talaga na meron meron dito, especially sinasabi nilang rat race is not real. Hindi totoo yung rat race. Magiging totoo lang siya kung lagi mong tinitignan yung ibang tao, 'di ba? Makakaalis ka lang dun sa rat race na yun kung titignan mo lagi yung sarili mo kung paano ka mag-i-improve. Look for yun. something na ikaka-improve, 'di ba? Look for something in you, inside you, saan ba talaga dapat ako mag-i-improve? Saan ba talaga dapat ako gagalaw, 'di ba? Yun yung dapat tinitignan natin instead of looking for um, external competition, 'di ba? Kasi kung oo nga, ito yung improvement na wala si competitor o itong person na 'to or company or business na 'to, 'di ba? Pero inano ko siya sa sarili ko, 'di ba? Mangyayari lang dun, dalawa lang 'yan, eh, kung magagawa mo ba yung kung magagawa mo ba yung nakita mong weakness nung competition mo, 'di ba? Kung magagamit mo ba yun as a harpoon na pang-atake, 'di ba? Or hindi mo siya magagawa totally.
Gano'n. Mas okay pa rin na tignan mo yung sarili mo, especially sa freelancing, 'di Mm. ba? Nag-search ka ng freelancers na nasa same niche mo, makikita mo yung ang lalabas lang dun yung mga sikat na, yung mga talagang may eksperyensado na, 'di ba? Pero yung ibang tao na yung sarili mo, 'di ba? Mangyayari lang 'pag lagi mo silang tinitignan, may stress ka lang, eh. Kasi yung mga pinapangarap mo na meron yung ibang tao, may stress ka kasi wala ka, eh, 'di ba? Mas importante na tignan mo yung sarili mo. Mas importante na none kung saan ka naglalak. Instead of looking for someone na naglalak tapos improve mo. Mas okay pa rin yung nakikita mo yung sarili mo na, okay, hindi ko alam 'to gawin, pero hindi niya alam 'to gawin, pero alam ko 'to gawin. Parang gano'n. Mas okay pa rin na, ano ba yung hindi ko alam gawin? Ano ba yung hindi ko alam, i-produce or hindi ko kayang ibigay sa tao, 'di ba? Write mo lang 'yun, sulatin mo, tapos look for an answer. Puwede mong hanapin 'yan outside, puwede mong hanapin 'yan inside, external and internal, gano'n. Yung lesson siguro sa community na fina-follow ko, especially sa business model na ginagawa ko. Stop looking for stop looking for other people's, achievements. Start making your own achievements, 'di ba? Start producing your own. Sabi nga nila, 'di ba? Start within you, 'di ba? Yun yung lesson na mai-she-share ko ngayon sa, viewers natin, especially sa'yo, men, 'di ba? Ganda. Huwag mong titignan yung ano, yung ibang tao na mas mataas. Hanapin mo sa sarili mo paano ka aakyat, Mismo. 'di ba? Oo. Kaya halos lahat tayo lumalaban, Totoo. especially tayo mga lalaki. Lahat tayo lumalaban sa pangarap natin, 'di ba? Ang competition mo lang ay sarili mo. Ang competition ko lang ay sarili ko lang din. Mismo. You don't have to compete. Mm. Hindi natin kailangan makipagkompetensya sa ibang tao. Kailangan lang natin sarili natin, 'di ba? Yun. And, Ganda. I hope Yun. na nasagot ko yung mga questions Oo. niyo. Oo. Wait. So, yun na nga. May last two question pa, tol. Bago ko tapusin ang podcast, tol. Sige. Go lang, go Last two lang, go question. lang, go lang, Last men. two question dahil sobrang ganda. Last two question. Mm, Sobrang ganda na nung pang ending nung sinasabi ni Utol. Ang ganda lang. Ganda mm, lang. Dami kong realization. Ang dami kong natutunan. So, kumbaga parang na fulfill talaga ako. Sobrang appreciate ko yung mga mm, sinabi niya ngayon dito sa podcast na to na hindi natin kailangan mm, makipagkompetensya kahit sino. Kahit ano man yung bagay na ginagawa mong yan. Saludo ko sa'yo, mm. tol. Sobrang saludo ako sa'yo sa ginagawa mong yan. Ang galing. Na Me ang too, galing man. lang kung ano yung Ako rin. shinare mo para sa amin, sa lahat na manonood na itong podcast na to. Na yun, Mm, at guys, na wag yung titingnan yung mga ibang tao para sa mga bagay na ginagawa nyo. Kaya nga may isang influencer nga na nagsabi na hindi ko napapangalanan yun pero sinabi niya na collaboration over competition. Yun yung mm, sinabi nung influencer na yun. Ang ganda lang no na maririnig ko rin dito sa
podcast na to na yun, na wag din nating Mm. titingnan yung ibang tao para sa bagay na ginagawa nila. Kumbaga mag-focus lang tayo sa kung ano ba yan na makakatulong o uusad dun sa bagay na Mm. ginagawa natin. Men, sobrang ganda. Ang ganda, sobrang fulfill ako. Mm. Ang dami kong natutunan. Sobrang salamat. Ito, last 2 question. Ano ang masasabi mo para sa mga taong nais pasukin ang product advertising o kahit ibang Mm. field ng advertising? Um, Again, start with YouTube. Hmm. Start with YouTube. Hmm. Start with Google searching all questions. List some questions. Meron ka. Start looking for an answer sa Google, YouTube. And yung ibang question na hindi masasagot ni YouTube or Google or ibang tao na content creator, start looking for connections. Hmm. Start looking for other networks. What I mean by other networks, other people Hmm. na nandun, na experience na dun sa niche na yun or sa kung ano man gusto mong matutunan sa buhay mo. Start with small people before ka mag-approach ng malalaking tao. Kasi yung ibang mga tao na yung mga malalaking tao, minsan nakakatanggap yan ng maraming inquiries. So you go with small people. Kasi sila pa yung mas makakasagot sa question na meron ka. Yun. And special mention to Matt Bell. Is the first person that I've talked to about Facebook ads na mas marami ako natutunan. Matt Bell, shoutout sa'yo. He is actually, I think he's taga UK siya, no? Ibang lahi. Pero magaling siya. Super galing niyang tao. Super talented, matalino sa craft na meron siya na ginagawa niya. And yeah, basically kung meron akong questions about sa mga hindi ko alam, sa kanya, yun yung go-to guy ko. And other than that, meron pa akong isa pang hindi ko napapangalanan pero isa siya sa mga Hmm. talagang talamak na limaw sa industriya na tinataha ko ngayon. Super galing niya. He spent around um let's just say 100 million USD sa previous clients niya. Kasi yung mga nag-hire sa kanya is big companies, no? Big companies like Nissan. Yun yung isa sa mga nag-hire sa kanya. Nissan, no? And other no? Yun yung go-to people ko, no? And aside from that, aside from those people, I also talk to a lot of influencers locally na makakapagsagot ng questions na meron ako, 'di ba? Well, aside from advertising platform, lahat ng alam mo na, gusto kong matutunan for myself, I look for other people, no? Kasi yung ibang mga tao na mas magbibigay sa'yo ng ano, yun yung pwede mong makausap on a long term basis, 'di ba? Yun yung network na ano. And other than that, um, build your network, Totoo. build relationships, Hmm. 'di ba? Build relationships with other people kasi super important ang relationship sa buhay natin, 'di ba? Diyan ka makakakuha kasi ng external happiness aside from internal happiness mo on your own self. Build relationship,
good relationship with other people. And yeah, ito pa, lastly siguro, kung gustong may magturo sa'yo, tanggalin mo lahat ng alam mo, i-receive mo lahat yung tinuturo sa'yo. Ganda. Tanggalin mo yung yan. ego mo, tanggalin mo yan, hindi yan makakatulong. Diba? Ganda. Late ko na-realize din yan. Legit, man. Late ko na-realize yan. Na-realize ko yan nung nag-intern ako sa isang company nung 40 raw. Nung nag-intern kasi ako sa kanila, akala ko, alam ko na yung processes, yung ginagawa nila. Feeling ko, madali na lang to kasi freelancer naman ako eh. Diba? Nagbibuild naman ako ng sarili kong agency. Pero, nung time na pumasok ko sa kanila, shoutout nga pala kay Sir DJ, kung mapapanood nila to, Sir DJ. Shoutout sa inyo, sir. Si Sir DJ talaga yung talagang tumulong sa akin or marami ako natutunan sa kanya. Especially sa working environment. No. Sa corporate world, si Miss Reggie din. Yan, sila Miss Pat. Yung mga naging TL ko noon. Sila yung nakatulong sa akin kasi bukod sa na-realize ko na hindi talaga para sa corporate. Natutunan ko lahat yung ugali or yung ano sila mag-take or paano nila i-remove yung emotions nila sa kumbaga parang alam mo yun, kaya nilang i-separate yung emotion nila sa work. Diba? Kasi ilang beses ako na burnout sa internship ko eh kasi 6 months internship yun, imagine. Diba? 6 months internship. Sa mga huling buwan ko doon, ilang beses ako na burnout. Nakaka-burnout. Pero ang talagang sumalba sa akin yung mga lessons na binigay sa akin ng mga TL namin. Especially si Sir DJ. Yun yung special mention ko this afternoon, no? Sila Sir DJ, Miss Reggie, Miss Pat. Sila yung tumulong or nagpa-realize sa akin na kayanin mong tanggalin yung like i-remove mo yung emotion sa equation sa work, no? Kasi minsan kasi hindi talaga nakakatulong yung yung emotion sa trabaho. Walang personalan yan lagi. Walang personalan. Buti nga sila noon, to be honest, nung nag-intern pa ako sa kanila under them. Understanding pa sila kasi estudyante pa lang kami. But they already know kasi Sir DJ alam niya na I'm building something for myself. Diba? Alam niya. Pero marami pa ring kulang sa akin na talagang natutunan ko kay Sir DJ. Yeah. Yun. Tanggalin niyo yung emotion niyo sa trabaho kasi laging walang personalan yan. Trabaho is trabaho. Mismo. Yun mo yung emotion mo sa bahay. Meron man kung meron man trabaho na hindi mo, alam mo na, yung mga tarantadong kaaway mo sa mortal mong kaaway sa trabaho. Separate mo pa rin yan kasi professional yan. Totoo. Diba? Work professionally. Galing mo yan. Kasi kahit nasabihin mo kung for example, TL ka, tapos ako yung underlings mo ako, diba? Na-manage mo ako. Kung magtropa man tayo, you treat me as an employee inside the company. Diba? Pero outside, tropa-tropa. Kung ano man yung sasabihin mo, ititake ko yan as siguro sa una, negative, pero wala eh. Again, walang personalan. It's still work. Trabaho pa rin yan.
Siguro yun yung lessons or mashi-share ko talaga. Yun. Hopefully talaga na nasagot ko yung mga questions mo na maayos. Pag-share tayo Solid. ng juicy Solid, solid. stuff. Oo, solid stuff Solid, sa solid. podcast na to. Solid, solid. And Yun. super excited alam mo, super excited talaga ako na maging guest na tong podcast na to kasi it's my first time na maging guest ng isang podcast, no. Galing, And galing lang. um mm, Ang galing lang super na... super proud talaga Okay, ako. okay, okay. Sige, ikaw muna. Sige, sorry. Super proud talaga ako and super proud ako kasi especially sa'yo, men, na you're taking this step, no? Super proud ako sa'yo, men. And Legendary na to. and I'm Kasi also proud meron I'm ako also na-guess proud na... na Okay, sige, ikaw muna. na sige, go, ikaw na, ikaw na. Kanina pa nagsasalita kasi. Go, Hindi, ikaw okay na, lang ikaw yun, na. okay lang. Ano lang, parang ang legendary na netong podcast ko kasi ang galing na may nag-guess ako na katulad mo na Man. nagbigay na Sobrang galing. punong-puno na Kasi, value. Yun, sa kabila no, mga iba't ibang episode ng podcast ko, nakapagbigay din sila ng maraming value. Ang galing lang na tinitingnan ko kasi yung mga iba't ibang mga tao na parang ano yan documentary. Kasi iba-ibang mm, experience yan Iba-ibang mga nangyari sa mga bagay na ginagawa nila, sa experience nila. Yun, titignan ko lang na gano'n. So, ganun tol. preach. Ano ang last message mo? Last question tol. Ano ang last message mo para sa younger self mo tol? Last message na share mo para Oh, sa amin lahat. last message or message for my younger self. Oo tol. Um, Huwag kang panghinaan ng loob. Ah, Mismo. Huwag kang panghihinaan ng loob. Kung may ginagawa ka, tuloy mo lang hanggang sa mag-fail ka. Um, Stop. Huwag mong titignan yung emosyon mo. Ilayo mo yan sa pangarap mo kasi hindi yan nakakatulong. Kasi yan, sobrang ang isa sa mga naging problema ko kasi noon Sige. sabihin na lang natin as an entrepreneur, no? Um, Tanggalin mo yung emotion mo, di ba? Tanggalin mo yung emotion mo kasi hindi yan nakakatulong. Diba? Kung may ginagawa ka, tuloy mo lang. Diba? And be proud if you fail. Be proud kung meron kang um, naging failure sa ginagawa mo. Kasi malaking bagay yan. Malaking teacher yan. No? And wag kang iinom. Wag kang iinom ng sobra. Yun lang yung masasabi ko. Wag kang iinom ng sobra. Kasi, Oo. yeah. Pero di naman ako aabot kasi sa pag umiinom. Di naman ako aabot sa Mm. point na kilala ko Oo. pa rin yung sarili ko pag umiinom ako. So, yeah, thankful pa rin ako na uminom ako. And Yun. marami pa akong gustong sabihin pero you know, Sige, go lang. hindi. Okay, I mean siguro okay na for me yung na yan. Kasi yun yung siguro biggest message or important message na masasabi ko sa sarili ko, sa younger self ko. And again, I would like to thank Kensky, Thank you, Kinetsky, tol. Tol, Kensky. thank you talaga. Super Sobrang... thankful talaga ako. Okay. Thankful din ako. Mm. Thankful din ako na ang dami kong natutunan ngayong hapon. Ano oras na? Hapon. Yon. Mm. Sobrang ang dami kong natutunan ngayong podcast na to. Sobrang smooth. Sobrang valuable ng podcast na to. Ngayong Mm. episode ng podcast na to. Ang dami kong natutunan. Ang ganda lang na ayun na ito yung huling masasabi ko rin na sa bawat pagkakataon, sa bawat bagay na ginagawa natin, kailangan
ito yung pinaka-summary na kailangan isipin natin yung sarili natin. Kailangan na, ayun, na matutunan natin yung mga iba pa mga bagay na hindi pa natin alam. Na magtanong tayo sa mas marunong pa sa atin. Ayun, tol, thank you sa episode na to. Sobrang nag-enjoy ako. Sobra. Thank you talaga. Tol, Thank you maraming din, man. salamat. Thank you. So, baka may gusto kang i-plug, tol. I-plug mo yung mga socials mo. So, para ma-reach ka na mga manonood ng podcast na to. I-plug mo yan, tol. Plug mo lahat yan, tol. Go lang. Siguro, hindi ko kasi kabisado yung mga username ko eh. Pero sige, ito. Plug ko na. Sige, Plug go ko lang, na. go lang, Para, go lang. para, sige. Guys, you can follow me on Instagram. I am Kyle Adriano. Yan, magkadikit lang. I am Kyle Adriano. Yan. Baliktarin nyo na lang. So, I am Kyle Adriano sa Instagram, sa TikTok. Ganun lang din. I am Kyle Adriano. At I am Kyle Adriano. Yun. Ulitin ko. At I am Kyle Adriano. Yun lang. Yun lang naman. Mga bossing. And again, super thankful talaga ako dito sa oras na to. Kasi super excited talaga ako na maging guest netong podcast na to. Thank you. And, At shoutout nga and pala hopefully, sige. Hopefully, sorry nakat kita. Hopefully Okay na. marami ka pang magi-guest dito. And I can also invite other people na mag-guest Thank dito you. sa podcast na to. Thank you. And yan, good luck talaga sa podcasting, man. Thank you. Nila naman. Yun. At shoutout nga pala kay Shin. Men, kilala mo kay Shin. Men, shoutout kay Shin. So yun. Shoutout kay Shin. So yun, dito nagtatapos ang Go to Live podcast. Sabi sa inyo eh. Yun. Panoorin niyo lang Go to Live podcast sa YouTube at Spotify. Available lang ang Go to Live podcast. Yun. Thank you ulit, tol. Maraming salamat. Naglalakbay ako kahit saan na lang. Wala akong problema, di rin pwede lamanan. Sobra akong kalmado kahit di nakadamo. Nahihibang sarili